Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Nakumpirma na ng mga magulang ni Samboy na nagtungo ang kanilang anak sa Village Park. Dahil dito, hindi na sila nagpatumpik-tumpik at agad na nagtungo sa lugar kasama sina Isa at Martin. Ngunit sa halip na si Samboy ang kanilang makita, isang sombrero na lamang ng bata ang kanilang nadatnan. Lalong lumakas ang hinala nilang may dumukot sa bata. Kaya mas naging desperado silang mahanap siya bago pa mahuli ang lahat. Samantala, sa headquarters ng Firewall, isang mahalagang anunsyo ang ginawa ni Isa. Opisyal na niyang ipinakilala si Kali bilang pinakabagong asset ng kanilang grupo. Bilang pagdiriwang, si Kali mismo ang naghanda ng isang simpleng welcome party. Hindi rin ito maitago ang kanyang tuwa at pabirong sinabi kay Galo, "Narinig mo ba yon? Officially asset na ako ng Firewall." Sandaling napuno ng saya ang headquarters, ngunit hindi nagtagal ay napalitan din ito ng seryosong misyon. Habang abala ang Firewall, hindi nila alam na nasa kamay na pala ng isang mapanganib na sindikato itong si Samboy. Dinala siya ng lalaking dumukot sa kanya sa isang arcade na nagsisilbing lihim na taguan ng grupo. Doon ay iniulat ito sa kanilang kasamahan na nakamaskara na hindi maaaring mawala ang bata. Kailangan nilang maabot ang kanilang kota. Mas nakakagulat pa ang sumunod na revelasyon. Malapit na pala ang isang auction kung saan ibebenta ang batang kanilang kinidnap sa mga dayuhang banyaga. Hindi nagtagal ay dumating na din ang mga tauhan ng PBI upang tumulong sa operasyon. Ngunit isa sa kanila ang nagtanong na may pamamilit kung kailan pa raw naging major crime ulit ang Firewall. Dahil dito agad na nag-init ang ulo ni Galo at muntik nang sugurin ang lalaki. Mabuti na lamang at napigilan siya ng kanyang mga kasama bago pa lumala ang kanilang alitan. Sa kabila ng lahat, buong kumpiyansang sinabi ni Isa na maililigtas nila si Samboy. Ngunit agad itong sinalungat ni Galo. Ipinaalala niyang ganoon din ang sinabi nila noon nang mawala ang kapatid niyang si Sunshine. Kaya ayaw niya nang umasa sa mga pangakong hindi naman natutupad. Habang papalapit na ang oras ng auction, lalo ring lumiliit ang pagkakataon nilang maisalba ang batang nawawala.